Reaction po, napakaikli na reaksyon ni ni Meow Meow, Representative Kiko Barsaga. Good luck, President Sara Duterte. Yun, no? Tinanggal niya na yung Vice President, President Sara Duterte na agad. Okay. Medyo ano po tayo ngayon, no? Seryoso tayo ng konti. Hindi po dadalo sa kanyang hearing. Yung hearing po na babasahan na po siya ng kanyang mga kaso sa ICC si Tatay Digong. Ang katwiran po ni Tatay Digong ay ang sumusunod. Yan. Hindi ko kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa aking pagkata. Sa English muna para mas maganda. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen. Forcibly push into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane especially chartered for the purpose. Tindi, no? Hindi ko kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Ako ay isang mamamayang Pilipinong sapilitang isinakay sa eroplano at dinala sa The Hague, Netherlands. At malinaw na paglabag sa konstitusyon ng aking bansa at sa pambansang soberenya. Ang pagdukot sa akin ay pinadali ng tanggapan ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas gamit ang eroplanong espesyal na inarkila para sa layuning ito. Mga kapatid, yan na po, nagdeklara na po. Kung mapapasama po sa kanya yan, kasi minsan yung mga judges, tinitignan po yan eh. Di ba? Wala na tayong magagawa. Nag-stand na po si Tatay Digong na hindi niya kinikilala yung ICC. Lilitisin siya sa isang dayuhang bansa, sa isang dayuhang entity na napakalayo po ng kultura sa atin. Kung po pwede pala yung ganyan, edi kahit sino na lang palang bansa, pwedeng manghuli ng mga citizen ng ibang bansa. Yung pakikipagsabwatan ng kasalukuyang administrasyon, balang araw masisingil po kayo. Hindi po natutulog ang hustisya. Lalo na yan, may malakas kaming kandidato pagka-presidente. Mahirapan man kaming kunin si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands dahil yung mga tao ron, ang tingin nila sa atin maliliit. Yung mga tao ron, ang tingin nila sa atin parang mga alipin. Iba yung kultura nila eh. Bakit doon mo lilitisin? Doon ba nakagawa ng pinagbibintangang krimen si Tatay Digong? Krimen bang matatawag na ikaw ay presidente ng Pilipinas, laganap ang droga? Gusto mong labanan yung droga? Krimen po ba yun? Ngayon lang po ako nakakita na isang presidenteng nilabanan ng illegal. Illegal po rito ang pagdodroga sa Pilipinas. Kung ikaw presidente, mananawagan kang tapusin yung pagdodroga ng mga tao para iligtas yung mga tao sa pinsala ng droga. Yang sinasabi niyong kasalanan ni PRRD, isa po yan sa pinakasentro ng kanyang panunungkulan. Kaya po siya bilib na bilib po ang mga tao, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil dyan sa kanyang war on drugs. Pero kayo, minasama ninyo, ginawa ninyong inutil yung ating mga korte rito, direkta agad. ICC agad. Yung ICC naman, walang pakialam dahil gusto nilang magkaroon ng pondo. Paano kayo mapopondohan? Wala na pong naniniwala dyan sa lintik na ICC na yan, kaya wala po silang nililitis. Wala na pong nagsosurrender ng mga tao dyan
Tanging Pilipinas lang po. Tanging gobyerno lang po ng Pilipinas. Kaya wala naman pong jurisdiction yan dahil matagal na tayong hindi kabilang dyan. Pero binabali mismo ng ICC yung kanilang sariling rules para wag pakawalan si Tatay Digong. Alam nyo, malungkot na sinabi ni Tatay Digong. Ito po. So malinaw na yan, hindi na po siya dadalo sa anumang hearing. Kung makasama sa kanya yan, wala na tayong magagawa. Sabi po ni Tatay Digong, I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. Grabe po to. Matanda na ako. Pagod at mahina. Ito ang hinaing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang liham. Ayokong dumalo sa pagdinig na agad ko ring makakalimutan. Ako ay matanda na, pagod at mahina. Nais kong igalang ng korte ang aking kapayapaan sa loob ng seldang inilaan sa akin. Tanggap ko na ang katotohanan. Maaari akong maded sa loob ng kulungan. Ngunit ang mga nagnanais ng ganitong kapalaran para sa akin ay dapat makaalam na ang aking puso at kaluluwa ay mananatili sa Pilipinas. Grabe po itong ginawa ninyo. Ito pa po ang dagdag ni Tatay Digong, isang garapalang kasinungalingan. Ang paratang na pinamumunuan ko ang isang polisiya ng extrajudicial killings. Ang mga paratang na ito ay matagal nang ikinakalat ng aking mga kalaban sa politika. At gaya ng alam ng aking bayan, nakabatay lamang ang mga ito sa salaysay ng mga taong tuluyang nawalan ng kredibilidad. Alam niyo po, kaya po may kaso si Bongo tsaka si Aguirre na hindi naman po mga pulis. Kasi sila ba to, di ba? Inutusan sila ng commander-in-chief nila. Natural. Susunod si Bato, PNP chief. Hindi naman po illegal yung utos. Ang patutunayan nyo po dyan, may illegal na inutos si Duterte. Dito sa Pilipinas, wala siyang illegal na utos dahil illegal dito ang droga. Pero pagbabatayan dyan sa bansa ninyo, na legal ang droga, talagang matatalo sa korte nyo. Legal sa inyo eh. Yun po yun eh. Malaki po ang pagkakaiba nun. Ang ginawa ni Tatay Digong ay para po sa Pilipinas lang. Ang involved po rito mga Pilipino lang. Within the bound of Philippine law. Dahil narito lang po sa Pilipinas. Kaya po ICC yan. Dahil international dapat. Yung sa pagitan ng dalawang bansa. Yung isang leader nang himasok na sa hindi niya jurisdiction, dun papasok yung ICC. Eto po. Presidente siya ng Pilipinas. Gusto niyang labanan yung illegal. Bakit po ninyo pipigilan? Yan po ang malaking problema natin. Alam nyo, sa totoo po, ako naniniwala, si Tatay Digong parang si Rizal yan eh. Nung pinag-aaralan namin yung Rizal, kasi sa college may Rizal course. Ang description natin kay Rizal, unlike ng mga ibang bayani, si Rizal, sa sobrang talino niya, conscious hero siya. Lahat ng ginagawa niya, consciously, gusto niya maging hero. Ako, si Tatay Digong kinukumpara ko kay Rizal eh. Si Tatay Digong, matanda na, after ng kanyang presidency, pwede na siya manahimik, di ba? Doon na lang siya sa Davao, pakuya-kuya-koy na lang. Pero hindi po eh.
Nung nakita po niyang inaagrabyado na ng gobyernong ito ang kanyang anak, hindi na siya nakapagpigil. Sa kahit inaakay lang po siya, papunta sa entablado, hirap na siya maglakad noon. Nasaksihan po namin yan. Napakaraming alalay ni Tatay Digong. Makakyat lang sa mga stage. Inaatake niya pa rin tong gobyerno na to. Hindi pa po natutuklasan yung pagnanakaw na yan sa flood control. Kaya yan po conscious hero po si Tatay Digong. Dito sa Pilipinas, nung narito po siya, pwede naman niyang tigasan na hindi siya sumunod kala Torre. Marami naman po magtatanggol sa kanya. Naniniwala rin ako na yung mga pulis na yun, hindi naman siya kakalad ka rin papunta Di ba? Kung lumaban po si Tatay Digong dito, malamang hindi po yan napadala. Nariyan na po yung marami na pong mga vlogger. Anytime, pag nagkagulo dyan, pwede pong dumugin ng tao yung pag pinilit nila si Tatay Digong. Pwedeng magpunta dyan yung mga tao, di ba? Pag nanawagan, pero hindi. Alam niya yung history. Kusa siyang para matigil yung gulo, hindi na madama yung iba. Tatay Digong, ngayon, ang paniniwala niya, yan na yung hantungan niya. Yung selda niya sa ICC, dyan na siya. Yan na yung kanyang huling hantungan. Masakit po, di ba? Masakit po sa atin. Pero malaki po pag-asa natin pag nauna po naging presidente yung anak niya. Kasi syempre gagawin niyan lahat Lahat po ng mga, syempre kung presidente ka na ng isang estado, isang bansa, pwede ka na makiusap sa United Nations dahil member naman tayo na United Nations na yung illegal na pagkakadakip kay Tatay Digong ay pagpasyahan ng mga nagkakaisang bansa. Parang wala lang itong itong bansa natin Itong kasalukuyang administrasyon natin, walang pakialam kung ano sa piti ni Tatay Digong. Meron kasi silang utang na loob. Ito kasing gobyerno na to, sa totoo lang, tumatanaw yan ng utang na loob. Biruin mo, ang daming nagdaang presidente. Hindi pinalibing yung tatay niya. Alin Cassia, thank you very much. Alin Cassia sa $9.99 na pangkape. Sa tindi ng utang na loob nitong gobyerno na to, yung tanging presidente na naglakas loob against all odds. Kasi yung lahat ng dilawan na yan, nakakampi ngayon ni BBM, lahat yan ayaw magpalibing kay Tatay Digong, kay Ferdinand Sr. Takot sila Takot silang ipalibing si Ferdinand Sr. Kaya lahat po yan ayaw magpalibing kay Ferdinand Sr. Ito po ang kaisa-isa. Na nagpalibing. Di ba? Pagtanaw nila ng utang na loob, imbis na harangan yung mga dayuhan na huhuli, hindi na po nakarating ang dayuhan dito. Tayo na mismo, panay Pilipino po yun. Wala po kayong makikita ang dayuhan dun. Lahat ng humuli, lahat ng nagdala kay Tatay Digong, puro Pilipino. Ang sinasabi niyong Interpol, puro Pilipino yan lahat. Huwag tayong maglokohan. Ikalawa, yung dahilan kung bakit siya nanalong presidente, anak ni Digong, bilang ganti, bilang pasalamat kay Vice President Sara Duterte. Ayan ang utang na loob. Pinakulong yung tatay sa ibang bansa. Alam nyo, ito ang ginagawa ni Tatay Digong. Alam niya yan. Pag may nangyari sa kanya sa kulungan, wag naman po sana, knock on wood. Alam po ni Tatay Digong na iuuwi natin siya na bayani.
Marunong po mag-aral si Tatay Digong. Sa lahat ng speeches ni Tatay Digong, lagi niyang ini-inject balanggiga massacre. Kaya niya hiningi yung mga balanggiga bells, yung mga kay Lapu-Lapu. Hirong-hiro niya si Lapu-Lapu. Lagi pong may aral ng history. Kaya marunong sa history si Tatay Digong. Sa isang banda, gusto natin, di ba? Si Tatay Digong tahimik lang sa Davao, pakuya-kuya-kuy doon, nakatsinelas na dumadalaw yung mga fans club niya. Pero sa isang banda po, ayaw nyo ba nun? Masakit lang pong, kasi nasasaksihan natin ngayon kung paano po siya binabalahura eh. Pero sa totoo lang po, kung si Tatay Digong nagpahinga lang sa Davao, wala na, tapos na yung presidency niya. Matatala lang siya sa kasaysayan. Pag pinag-aralan siya, ito yung presidente na pang ilang presidente siya. Pero sa nangyayari po ngayon, lalo na kung may nangyari kay Tatay Digong, 100 years from now, pinag-aaralan pa rin siya bilang bayani. Kaya wag na po kayong wag na po nyong masyadong problemahin yung mga sinasabi ni Tatay Digong na alam niya na yung kahinatnan niya. Doon na po siya ang huling himlaya niya. Masakit po yan para sa atin. Pero uuwi po siya na bayani. Itong lahat ng persecute sa kanya, yung kasaysayan po ang maniningil sa kanila. Matatala yung mga pangalan na yan na kontrabida sa kasaysayan ng Pilipinas. Mga traidor. Lahat yung mga yan. Lahat naman nagtulong-tulong para si Tatay Digong madala ron sa ICC. Kaya kung ako lang masusunod, yung hinihiling ni Tatay Digong na doon na siya humimlay, approve ako ron. Para pag uwi niya, bayani. At wala na po makakapigil lalo kay BP Sara bilang presidente ng Pilipinas. Okay. Tuloy natin sa na yung translation na. Ipinagmamalaki ko ang aking pamana at ang aking paglilingkod sa aking mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag pagdudahan ng aking pagmamahal at katapatan sa sambayan ng Pilipino. Ayan po. Mga pahayag na ito ay bahagi na opisyal na waiver ni dating Pangulong Duterte kung saan sinuko niya ang karapatang personal na humarap sa ICC. Sa naturong pandinig, sinusuri kung sapat ang ebidensya upang ituloy ang kaso laban sa kanya kaugnay ng umano'y crimes against humanity sa kampanya kontra droga. Parang yung yung naganap po kay BBM sa nasa forma ba to? May substance ba? Yun po yun. Pag dinaklara po ng ICC na ito po ay inform and substance, merong ebidensya, malinaw ebidensya, tuloy na po yung paglilitis. Hindi pa po nalilitis. 1 taon na nakakulong, hindi pa nalilitis kahit kailan. Bradley, thank you very much sa $199 na pangkape. Maraming salamat. Okay. Nakakalungkot, no? Pag pinag-uusapan si PRRD, nalulungkot din. Nadadala pa rin ako ng kalungkutan eh. Kasi grabe po yung ginawa nila eh. Ako ay matanda na, pagod at mahina na. Sana igalang daw ng korte yung pananahimik niya na lang sa selda. Mga hinayo pa kayo, may araw din kayong ICC kayo. Sana mahuli ni Putin yung mga yan. Wanted sa Russia yung wanted sa Russia yung mga yan. Sana hulihin kayo. Eto pa po. Tanggap ko na ang katotohanan ng maari akong maded sa loob ng kulungan. Grabe. Antindi. Punong-puno po ng
Yan yung problema po natin eh. Tapos ngayon, dadagdagan pa nila, ICC na naman, papasukin na naman tayo ng ICC dito. Para na naman dito sa mga to. Huwag nyo pong isipin na wala pong epekto. Una po, ano po unang epekto ng presidency ni BP Sara? Matitigil na yung ICC sa kapapasok. Kung nung panahon ni Tatay Digong, sinabi po ni Tatay Digong na ipapakain sila sa buhaya, dito baka kasuhan sila ni BP Sara. Wala kayong jurisdiction, pasok kayo ng pasok. Dapat tayo nagdedeklara tayo ng persona non grata dyan sa mga ICC na yan eh. Yang mga nakikipagtulungan sa ICC, mga traidor po yan. Baka tandaan nyo po yung mga pagmumuka at mga pangalan nila. Yan po ang mga traidor ngayon ng mga Pilipino. Hindi po yung mga nagsabi pro-China, pro-China. Wala naman pong pro-China na. Hindi naman po natin kaaway yung China eh. Kasalanan lang po ang maging pro-China o maging kaibigan ng China kung kalaban natin yung China. Ibig nyo sabihin, yung mga pro-US okay lang sa kanila. Kakampi po natin yung kaibigan. Officially po, ang Pilipinas at ang China magkaibigan. Kaya hindi nyo po pwede na sabihin na pro-China. Kung pro-China yung mga tao, ganun talaga eh. Katraidoran lang po ang maging pro-China kung kadigmaan natin.